Pasasalamat para sa isang magandang taon at taimtim na dasal para sa isang mapayapang 2006. Magandang gabi po. Ako si Jessica Soho at ito ang inyong kaagapay sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Ngayon, di na nakikita. Araw-araw na po kami naghahanap. Natira na lamang ay alaala. Para akong kandila na wakas, unti-unti natutunaw. Tanging ko dasal. Hindi ka na makikita. Sana'y muli kang Ngayong gabi sa Sana'y Muling Makapiling, reunion ng mga magkakapatid na 2 dekadang nagkahiwa-hiwalay. Nawawala Christopher Neri, batang na-recruit daw ng mga gang at frat. Mga batang nawala nung Pasko. Update sa kaso ni Inot Soratos. Samahan niyo po kami sa 1 oras na mga kwento ng pagsubok, pag-asa at pag-iisa sa nag-iisa ninyong kaagapay sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Isang aksidente ang nag-iwan ng kapansanan at nagwalay sa kanyang kapatid. Tanging hiling ni Lorna Sanchez, makapiling muli ang kanyang pinakamamahal na kapatid. Nung nakaraang buwan, binisita namin si Lorna. Bit-bit ang isang sorpresa na magbabago sa kanyang buhay. Kayo po nakakaalam po sa akin, Panginoon ko. December 13, nung itinanghal namin ang buhay ni Lorna Sanchez, 51 years old. Noong 1995, na-aksidente si Lorna at kinailangang putulin ang kanyang kanang paa. Mas magandang hindi pilay kasi makakilos ka ng normal. Katulad dati nga, mabilis kang gumawa, marami kang magawa. Ngayon wala, isa lang, isang hakbang mo lang. Buong katawan mo, papagod ka, mapapagod. Ang masakit pa para sa kanya, hindi na nalaman pa ng kanyang kapatid na si Carmelita Cabase ang kanyang kinahinatnan. Dahil 3 ba ang problema ko pag hindi ko makita yung kapatid ko. Kaya bang nawawala na akong pag-asang mabuhay. Kung gaano katagal na siyang pilay, gano'n na rin kahaba ang panahon ng kanilang pagkakawalay. Pwede magtanong na, kilala ba niyo si Carmelita Cabase? Sinubukan naming iikot si Lorna sa Cavite kung saan sinasabing nakatira ang kanyang kapatid, pero nabigo kami sa paghahanap. Pagkatapos, nagbakasakali kami at inilipad namin siya pabalik sa kanyang bayan ng Hingoog, Misamis Oriental. Pero naging mailap sa amin ang swerte. Wala si Carmelita roon. Si Carmen, di ba umuwi dito? Doon ko nga. Sa bahay. Sa halip, nakilala namin si Jimmy Cabase, kapatid sa ama ni Carmelita. Ibang Carmen naman nakilala ko. Hindi niya kadugo si Lorna, pero pareho silang kapatid ni Carmelita. Pareho rin silang matagal nang nangungulila sa kanya. Pagod na ako eh. Sa kabila nito, bukas palad na tinanggap ni Jimmy si Lorna, magkasabay raw nilang iintayin ang pagbabalik ng kapatid na si Carmelita. December 27, makalipas ang 2 linggo, nagkaroon ng linaw ang aming paghahanap. Sa tulong ng National Statistics Office at COMELEC, natuntun namin ang anak ni Carmelita Cabase na si Reggie Abastas. Siya ang nagturo sa amin ng tirahan ng kanyang ina sa Dasmariñas, Cavite. Kayo po ba si Aling Carmelita? Opo. Kilala niyo po ba yung si Aling Lorna Sanchez? Opo. Kapatid. Ano niyo po si Aling Lorna? Kapatid ko po. Kapatid niyo po nakakatanda o nakakabata? Matanda po. Kumpirmado, siya nga ang Carmelita Cabase na hinahanap namin. Ayon sa kanya, wala raw siyang makuhang konkretong impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng kanyang kapatid. Wala na, hindi ko na alam. Nalaman ko na lang, nabundol nga raw yung kapatid ko, nasa orthopedic. Ngayon, sabi ko, kung mayroon lang akong pamasahe po, pupuntahan ko. Ang alam lang daw niya na aksidente si Lorna. Hindi ko akalain na gano'n nangyari sa kanya, naputol ang paapalan niya. Kala ko simple lang na bundol. Kaya hindi ko na siya inubligang hanapin dahil
Alam naman niya itong tirahan namin dito eh. Ayon kay Carmelita, naging mabait at mapagkalingang ate si Lorna. Kapakanan daw nilang magkakapatid ang lagi nitong iniisip. Malapit po kami dahil pinakamatanda sa amin yun. Wala akong masabi sa kanya. Bigay siya sa akin. Kwento ni Carmelita, napanood daw ng kanyang kumare si Lorna nung itanghal namin ito sa aming programa. Pero gusto man daw niya itong sunduin, hindi naman niya ito nagawa. Kung mayroon lang mga perang kapitbahay ko na volunteer na papunta sa inyo, na pamasahe, pupunta kami, mag-i-claim ako na ako ang kapatid po. Ayon sa kanya, hindi sapat ang kinikita niya sa paglalabada para sustentuhan ang pangangailangan ng kanyang 8 anak. Baka raw hindi niya kayanin pang buhayin si Lorna. Kung dito siya sa akin, magtiis lang nga siya dahil itong bahay ko, bulok na. Magtiyaka lang siya dahil may anak akong maliliit. Sa kabila nito, higit pa rin ang kanyang pananabik na makapiling muli ang kanyang nawalay na kapatid. Tuwang-tuwa ako. Talagang sobra. Sabi ko, makita na kami kapatid. Hindi na kami nag-atubili pa. Agad naming niyaya si Carmelita na lumipad patungong Hingoog. At sa kanyang pag-alis, iba't ibang pagbati ang pabaon ng kanilang mga kapitbahay para kay Lorna. Usap mo na lang ako kay Lorna, pakamusta mo na lang ako. Magkikita na kayo at ang kalagayan niya. Habang papunta, hindi na napigilan ni Carmelita ang lumuha. Ang halos 2 dekadang pagkawalay sa kanyang kapatid, matutuldukan na. Sabik na sabik ako. Talagang tuwang-tuwa ako talaga na makita ko silang ang kapatid kong 2. Mula Cagayan de Oro, mahigit 120 kilometro pa ang tinahak namin papuntang Hingoog City. Inabutan na kami ng dilim sa daan at habang nasa biyahe, binabalik-balikan ni Carmelita ang masasayang araw niya sa piling ng kanyang ate Lorna. Si ate Lorna ay kinikoy din yun. Mahilig magpatawa rin. Ako rin, mahilig din ako magpatawa. Joker kami pareho. Tutuwa na ako na magkita na kami magkapatid. Nung marating namin ang kanilang lugar, agad tinahak ni Carmelita ang eskinita papunta sa tahanang kanyang kinagisnan. Sabik na makita ang mga kapatid. Samantala, walang kamalay-malay ang kanyang mga kapatid sa mga mangyayari. Si Lorna, tutok sa panunood ng telebisyon at pag-aalaga ng bata. Si Jimmy naman, nakikipagkwentuhan sa kanyang asawa. May pangitaon, lagi wa pa ni. Magandang gabi. Loy! Loy! Lika dito, dito na si Carmen. Kuya! Saan si tatay, kuya? Ay, nanay. Pareha sila. Ano? Nan. Si Lorna, labis-labis ang pangungulila. Iniyak ang halos 20 taong pagkakawalay. Si Carmelita, nag-uumapaw ang tuwa. Sa wakas, tapos na ang kanilang paghihintay. Agad-agad nagkamustahan ang magkakapatid. Ganyan na yung paa mo? Putol talaga? Bakit ganyan ba mo? Naglalabada nga ako eh. Mamalan siya. Naman ang anak buhay ko doon. Si Lorna, hindi matigil sa kahahalik sa kanyang kapatid. Tila ayaw ng pakawalan pa ito. At nung parehong nahimasmasan, nagbalik ang natural na pagkakwela ng magkakapatid. Naalala ko, nag-aaral ako. Grade 1. Grade 1. Pumasa nga ako, 72. Buti nga rin, naging 72 o 70. Wala ka, sijiw ka. Nung gabing yon, muling nagsalo-salo ang buong pamilya sa isang hindi malilimutang hapunan. Hindi man daw hamon ang ulam nila, masaya sila sa kanilang muling pagsasama-sama.
Ibinigay namin ang buong gabi kay Carmelita para makapiling niya kahit sa sandaling panahon sina Lorna at Jimmy. Sabi ko itong Pasko. Kinabukasan, maagang bumangon sa kanyang higaan si Lorna. Alam niya kasing paalis na ng umagang yon si Carmelita. Bakas sa kanyang mukha ang kalungkutan, tila hindi sapat ang isang araw ng pagsasama nilang magkapatid. Pagtiisan niyo muna dito si ate ha. Pasensyahan niyo muna kung anong kalagayan niya. Wala problema. Sama ako, men. Wala eh. Andun yung pamilya ko eh. Kaya dito muna kayo. Kahit hirap maglakad, sinikap ni Lornang ihatid sa labasan si Carmelita. Tiniis ang kirot na nararamdaman. Mapahaba lang ang panahong kasama pa ang nakababatang kapatid. Dama niyang matatagalan pa ang kanilang muling pagkikita. Pero sa ngayon, sapat na raw na nabiyayaan siya ng kahit kaunting panahon para muling makausap at makasama ang kapatid na napakatagal na panahon niyang pinangulilaan. Tuwang-tuwa ako at dahil nagkita kaming magkapatid, isa pa, hindi ko rin masabi na kung kailan din ako makabalik dito. Kaya pagkakataon na nagkita kami dito, nagkita-kita pa kaming buhay. Araw-araw na hinaharap ni Celso Panisa. Kaya naman nung sinabi namin sa kanya na sasamahan namin siya sa paghahanap, agad siyang lumuwas mula Negros Oriental sa pag-asang matatapos na rin sa wakas ang kanyang paghihirap. Para kay Celso, 36 years old, sapat ng dahilan ang pangungulila sa kanyang nawawalang kapatid para lumuwas siya mula Negros Oriental at sumubok ng paghanap sa Maynila at iba pang bahagi ng Luzon. Inasam ko po na makita ko yung kapatid kong babae na nag-iisa. Dahil po matagal-tagal na panahon na hindi kami nagpasensya. Mahigit ko mula po mga 20 years na po. Matagal na raw kasing nawawala ang nakatatandang kapatid na si Amelita Panisa, tinatayang 40 years old. Nung napanood ni Celso ang aming programa, agad siyang tumawag para magpatulong sa paghahanap. Salap din po kami sa kabuhayan. Wala po akong tsansa. Wala na po kaming balita tungkol dun sa kapatid kong babae hanggang ngayon. Nakipagkita kami sa kanya. Ang aming misyon, pagtagpuin ang magkapatid. Ang aming destinasyon, Tarlac. Taga rito raw kasi ang asawa ni Amelitang si Romeo Bartolome. Ayon kay Celso, huli silang nagkita ni Amelita sa tirahan nito sa Maynila. Naninilbihan si Amelita noon bilang labandera, samantalang ang asawa niya, karpintero. Pero sa patuloy na paghahanap ng pagkakakitaan, unti-unting nawalan ng komunikasyon ang mag-ate hanggang sa tuluyan na silang nawalay sa isa't isa. Nangingibabaw din po talaga sa isip at puso ko na talagang hanapin ko talaga siya. Kung may tsansa man na mahanap ko siya, hanapin ko siya. Pero kung walang tsansa, ipasa Diyos ko na lang ang lahat na nangyayari. Tatlong oras kaming naglakbay. Pagdating namin sa lungsod ng Tarlac, agad naming tinungo ang tanggapan ng Commission on Elections o COMELEC. Umaasang may makikitang Amelita Panisa Bartolome sa kanilang listahan. Ang pangalan niya po si Amelita. Yung apelido? Panisa po nung dalaga siya, pero ngayon ang pangasawa na sa ng Bartolome. Hinanap sa voter search engine sa computer ang pangalang Amelita Panisa Bartolome. Ano ang pagkakilanlan mo sa kanya? Hindi po siya marunong magbasa, hindi po siya marunong sumulat, magsalita po siya bulol-bulol. Ayon kay Celso, Ramos ang apelyido ng kanilang ina at maaring ito ang ginamit ng kanyang kapatid. Pinahanap niya ang Amelita Ramos Bartolome. Yan po, Amelita Ramos. Bali, rehistrado siya sa San Jose. Opo. Dito sa isang barangay ng San Jose, dito sa David. Nilubos-lubos na ni Celso ang paghingi ng tulong. Pinahanap na rin niya ang pangalan ng asawa ng kanyang ate, si Romeo Bartolome. Barcelona.
Barcelona ang middle name niya. Doon sa David, San Jose, married siya at pinanganak noong December 5. Tapos malalaman Nabuhayan ng loob si Celso. Sa 20 taong paghahanap, ito na ang pinakamalapit niyang narating sa pagkakatagpo sa kanyang kapatid. Kahit Ramos at hindi Panisa ang nakalagay na apelyido, ramdam niyang ito na ang ating matagal na niyang pinananabikang makapiling muli. Doon sa asawa ko, parang may malapit na itong Bartolome. At actually, alam ko yung mga bahay nitong mga Bartolome nito. Sir, samahan mo muna kami, sir. Salamat. Dito na po tayo sa sasakyan. Parang sa ngayon po parang nabunutan ako ng tinik, pero konti may natitira pa dahil hindi ko pa naman nakita talaga na sa personal yung kapatid ko. Nararamdaman ko po sa ate ko na gaano kasakit na malayo sa pamilya. Hindi makita yung mga magulang na namatay dahil sa hirap ng buhay. Una naming pinuntahan ang barangay hall ng David, San Jose, Tarlac. Agad tinanong kung nasaan si Amelita Bartolome. Ayun nata yung anak niya. Ayun, si Romeo. Ilang sandali pa, may mag-amang parating. Yan si Romeo Bartolome. Siya yung asawa, siya yun. Siya nga po yun. Kilala mo ako? Ha? Sino? Ha? Parang matanda ka. Bakit? Kumusta? Bakit? Wala po. Kahit magbayaw lang, yakap ng tila magkapatid ang ibinigay nila sa isa't isa. Di ba tagal-tagal na natin din nagkita? O, Agad ipinakilala ni Romeo kay Celso ang anak na si Ronald. Okay, no? Ito day bunsong kapatid ni Melita. Dala pa na naman. Sa Sembrano. Wala roon si Amelita. Dumayo sa kabilang barangay para tumulong sa paghahanda sa isang kasal. Hindi na kami nagsayang pa ng oras. Pagkatapos ng mahabang panahon, halos abot kamay na ni Celso ang matagal nang hindi nakapiling. Wala akong kapatid na... Wala pang ilang hakbang pagbaba namin ng sasakyan. Natagpuan na kaagad ni Celso si Amelita. Mama. Ayan o. Kapatid mo. Bunso. Nandiyan na sa akin. Kapatid mo, Bunso. Yan. Lumati ka man ako. Sino kasama mo? Sino kasama mo? Walang po. Sino kasama mo? Ako lang po. Mga taga... Hindi po. Humingi po ako ng tulong sa kanila. Namatay na po ang nanay. Kinamatay ni nanay. Kailan ba namatay si nanay? Kailan ba namatay? Matagal na po sa sakit na diabetic. Kasi siya po, wala talaga akong maibigay sa iyo. Ang magkapatid na pinaghiwalay ng kahirapan at ng tadhana. Ngayon, magkayakap, magkadaop palad. Si Amelita, maraming taon ding naghirap, hindi lamang sa pamumuhay, kundi pati ang kanyang kalooban. Lagi ko iniisip ito dahil pinakabunso ko yan eh. Kung hindi lang sa alam kami mahirap. Gusto ko na makita ang kapatid ko sa Bisaya. Dahil ako isa lang kong mahirap rin ang asawa ko. Habang kausap namin si Amelita, hindi napigilang lumuha ni Celso. Mas pinagkakayahan ko pa po sa sarili ko na may kaunti akong alam. At ang nadaanan ko po, mas sobra pa yung nadaanan niya po. Kaya po, naano po ako na nahabag. Ang hiling ni Celso ang maging sandigan ng kanyang ate, lalo na sa panahon ng pangangailangan nito. Ngayon, matutupad na ito. Kahit wala kaming mapagkuha sa pagkain namin, basta makita ko yung kapatid ko nung itong bagong taon.
Mapupunan na ang mga pagkukulang na dinala ng mahabang panahon nilang pagkakawalay. Sa paglalakbay po sa paghahanap tapos na, pero yung obligasyon ko bilang kapatid ko, dapat siya, dahil matanda siya sa akin, pero hindi siya marunong magbasa, hindi siya mas lumusulat. Para kay Celso, nagbunga rin sa wakas ang matagal niyang paghahanap sa pinangungulilaan niyang kapatid. Sa record ng mga pulis, nakatala ang iba't ibang kaso ng mga nawawala. Sa blotter ng Caloocan City Police Station, natagpuan namin ang kaso ni Christopher John Neri na 2 buwan nang hinahanap ng kanyang mga magulang. Dito sa investigation unit ng Caloocan Police, tila hindi na uubusan ang mga kaso ng mga nawawala. Kada buwan, may inilalapit ditong kaso para hanapin. Ang laman ng kanilang blotter, mga pangalang ipinatala ng mga nag-aalalang kamag-anak. Ang mga nakapaskil, mga mukhang hanggang ngayon hindi pa rin nakikita. Kabilang na ang kay Christopher Neri, 15 taong gulang. 3 buwan na mula nung naglayas si Christopher sa kanilang tahanan. 3 buwan na ring tuliro sa paghahanap ang kanyang ina. Yung picture niya, pina-enlarge ko yun. Tapos ngayon nagpaskil ako sa mga poste-poste, yung mula doon sa eskwelahan niya hanggang doon sa lugar na alam kong malalapitan niya, na pupuntahan niya. At sa bawat bigong paghahanap, lalong pinangangambahan ni Teresa ang maaring sinapit ng kanyang anak. Noong December 3, dumaan ang kaarawan ng binata, pero hindi pa rin ito umuuwi. Imbes na masaya itong ipinagdiwang ng pamilya, maghapon silang nagpaskil ng pagbati kay Christopher sa pagbabakasakaling mababasa ito ng kanilang anak. Labis rin ang pag-aalala ni Aling Celerina, lola ni Christopher. Sa kanya kasi naninirahan ang binata nung lumayas ito. Araw-araw, wala na siyang ibang ipinagdarasal, kundi ang mapayapang pagbabalik ng kanyang apo. Umaasang nasa mabuting kalagayan pa rin ito. Kuwento ni Celerina, hindi niya inakalang maglalaya si Christopher. Wala akong feelings na nalalaya siya kasi wala siyang dalang damit. Ayon sa kanya, kapansin-pansin ang unti-unting pagbabago ng ugali ng binata. Tumatakas na raw ito sa eskwelahan at umuuwi ng 10 oras ng gabi. Paggabi, nakikita ko parang meron siyang problema. Kasi napansin ko na rin sa mata ng bata. Nagkaroon siya ng mannerism. Sabi ko, ba, Christopher, nagda-drugs ka? Sabi niya, hindi naman daw po. Sabi ko, kasali ka ba sa frat? Hindi siya, doon sinabi kong kasali ka ba sa frat sa eskwela? Hindi siya sumagot. Hinala ng kanyang lola at ina na pabarkada si Christopher. Noong October 2, umalis ito ng bahay at hindi na nakita pang muli. Nagpapaalam siya ng Sunday, meron daw silang practice ng basketball sa school. Kaya nung nakalingat ako, bigla na lang siyang umalis, hindi na siya bumalik. Ayon sa kanyang ina, malakas ang hinala nila na napasali sa isang fraternity ang kanyang anak. Ipinakita niya sa amin ang larawan ng barkada ni Christopher. Sa likod nito, nakasulat ang mga letrang TBS. Kaya ako nalaman na siya, na member ng frat kasi yung TBS. Raw to, sabi nung guard, pangalan daw ng frat yun. Tinatanong nung guard kung member siya ng frat, sabi ko hindi. Kasi ang alam ko lang na pangalan ng frat Tao Gama tsaka Acro. Hindi na nag-atubili si Teresa. Sinamahan namin sila ni Aling Celerina papunta sa mga kaibigan ni Christopher. Una naming binisita si Topher, ang huling nakakita kay Christopher. Ayon sa kanya, wala pang 1 buwan nung huling pumunta ang binata sa kanilang bahay. Nanghiram daw ito sa kanya ng damit. Wala pa rin, nasa iyo pa rin yung sulat ko. Uling punta niya rito, mga alas 9. Sabi niya sa akin, inano ko pa nga, sabi ko, umuwi ka na. Sabi ko, naharap sa nanay mo. Wala pa kayo binibigyan sa akin, hindi niyo pa nabibigay sa akin, ganun lang. Nanghiram sa akin ng damit.
Sabi ko, ba't nangiram ka ng damit? Kala ko bumuwi ka na. Dagdag pa ni Topher, hindi imposibleng napabarkada ang kanyang kaibigan. Sa tingin ko napasali siya sa gang, kaya naging ganun. Pero maliban dito, wala na siyang maidagdag pang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Christopher. Sunod naming binisita ang mga classmate ni Christopher. Nung tanungin namin sila tungkol sa pagsali ng binata sa frat o sa gang, agad silang tumanggi. Pero hindi po kami TBS. Hindi po kami sumasali ron. May barada lang po kami, hindi po kami sumasali sa Kasama ang mga kaibigan ni Christopher, dumiretso kami sa isang kainan na tinatambayan ng binata noon. Kumakain dito. Kaya tinuro ng mga barkada na... Pero pati rito, walang iniwang bakas si Christopher. Pero itong mga nakaraang buwan, hindi pa po siya nagpupunta. Hindi ko na nga siya nakita. Dito na namin sinadyang police station malapit sa tinatambayan ng kanyang mga kaibigan. Umaasang may makukuha kaming bagong impormasyon. Wala kami na Pero wala ring nangyari sa aming pagtatanong. Salamat po, sir. Noong paalis na kami mula sa istasyon ng pulis, isang text message ang gumulat sa amin. May nag-text kasi ngayon lang. Ang sabi dun sa text na nasa Zambales daw si Chris nang magwa 1 month na. Hindi makapaniwala ang mag-ina sa balita. Dama sa kanila ang magkahalong pag-aalinlangan, pananabik at pag-asa. Hello, kid! Agad nilang tinawagan ang kamag-anak na nag-text. Asan ka? Asan ka? Nakita mo ba si Ron? Kailan? Huwag kang aalis, kid. Pupunta kami dyan sa inyo, no, para magkausap tayo ng maayos. Mula istasyon, dali-dali naming pinuntahan ang nagpadala ng text message. Sa biyahe, hindi napigilan ni Teresa ang mapaiyak. Hindi makasiguro, pero umaasang matatapos na rin sa wakas ang 3 buwan niyang pag-aalala. Hindi pa ako makapaniwala. Pero pagdating sa bahay ng kanyang pinsan, isang malaking dagok ang balitang sumalubong sa mag-ina. Hayop yan. Siguro umalis. Ulit. Hindi nagpapaalam. Wala raw maski kanino doon, kila JR, kila Wala, hinahanap nga. Kasi nag-aalala din yung tinirahan niya. Kumpirmado, tumira si Christopher panandalian sa mga kamag-anak nila sa Zambales. Pero nakaalis na raw ito nung mga oras na yon. Sinabi sa akin. Wala na siya. Kasi ang balak namin, pupuntahan namin ganyan. Noon lang daw Sunday, umalis na. Si Teresa parang pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi alam kung paanong tatanggapin ang balita. Wala, sana hindi ko na na-receive yung text. Kasi medyo okay lang ako eh. Kaya lang parang bigla akong kung mag-amasa ako na Hindi pa handang sumuko si Teresa. Saan niya gustong pumunta ngayon? Kung pwede doon sa may Luneta at saka sa may Baywalk. Kasi yun yung lagi niyang tinatambayan din dati. Kasama ang isang kababata ni Christopher, sinuyod namin ang isang eskinita sa Solis sa Maynila. Ang pinaniniwalaang kuta ng frat na hinihinala ang sinalihan ni Christopher. Ay, sa may parte. Right turn tayo. Sa mga sulok at kanto, may mga kabataang nakatambay sa lansangan. Kitang-kita rin ang graffiti ng pangalan ng kanilang grupo sa mga pader na aming nadaanan.
tinumbok namin ang bahay ng pinaka-leader ng nasabing grupo. Hindi, magtatanong lang tungkol kay Chris. Kasi si Chris nawawala. Sino Chris? Yung anak ko. Pero ayon sa kanila, wala silang alam kung sino at kung nasaan si Christopher. Eto. Baka pamilyar kayo sa mukha niya. Kasi... Sunod naming tinungo ang Luneta. Mahilig din daw tumambay dito si Christopher. Ayon sa mga tindero sa paligid, pamilyar ang bata. Ano, 15 years old ho. Nakita ko na to. Nakita niyo na ho? Pero nakita mo na yan? Nakita ko. Ako, hindi ko nakakita pa yan eh. Kung nakita mo na. Nakita ko na to. Nagdala ko ka ng ice cream. Sir, kailan po? Dala ko. Kailan? Nung isang linggo. Bukas makalawa. Yung telephone na ano. Ayun ho, ayun, susulatan ho namin. Ang huling destinasyon ng mag-ina nung gabing yon, ang Western Police District. Gusto man daw nilang hanapin ang binata sa abot ng kanilang makakaya, may hangganan pa rin ang kanilang mga lakas at kakayahan. Sa tulong ng mga pulis, naikalat sa mga police station ng Maynila ang panawagan nila para kay Christopher. Tinapos namin ang ilang araw naming paghahanap nung hindi natagpuan si Christopher. Pero buo pa rin ang loob ni Teresa. Wala man daw siyang pinanghahawakang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Christopher ngayon. Para sa kanya, hindi pa rin bigo ang aming paghahanap. Patuloy kasing may nakakakita sa kanyang anak at nananatiling buhay ang kanilang pag-asa. Ang tangi na lang niyang hiling, ligtas sana ang kanyang anak at nasa mabuting mga kamay. Kung maisip niyang mali yung ginagawa niya, sana matuto siyang bumangon, maging aral sa kanya lahat ng mga kamalian na nagawa niya sa buhay niya. Para sa karamihan sa atin, napakasaya ng Pasko. Ito kasi ang araw kung kailan nagsasama-samang muli ang pamilya. Pero para sa ilan, trahedya ang dulot nito. Nawala kasi ang kanilang mga anak sa mismong araw ng Pasko. Tulala at tila wala sa sarili. Ganito naming dinatnan si Mang Muting sa harap ng kanyang tindahan sa Tondo, Maynila. Yung anak ko na si Karen, pumunta po kami sa Paco, Manila kasi nangimas ko nga sa ninong niya. Habang inaayos. Ang kanyang may bahay na si Aling Cristina, namamaga pa rin ang mga mata, tila hindi pa humuhupa ang ilang araw na pag-iyak. Bumalik ka na rito. December 25, araw pa naman ng Pasko nung naglahong parang bula ang anak nilang si Karen, 7 years old. Bit-bit ang kanyang mga anak na sina Karen at Arnold, naisipang ipasyal ni Mang Muting ang kanyang mga anak sa ninong ni Karen sa Paco, Maynila. Kinabukasan 25, nung naisip ko na doon pumunta sa ninong kasi may bigyan nga siya sa ninong. Nabigyan na ngayon sa ninong na 200 na pinahawak na binigyan nga sa akin. Ang pira na dala-dala noon, 20 pesos lang, nahawa nga ako eh. Habang naroon, nanghingi ng pera ang bata para bumili ng inumin sa katapat na tindahan. Ayon sa mga testigo, nawili ito sa kaiikot, dala-dala ang mga napamili. Nagpalipat-lipat na mga tindahan sa paligid ng lugar. Pero hindi na ito nakabalik. Walang kamalay-malay noon si Aling Cristina, ina ni Karen. Nung natanggap ang balita tungkol sa nawawala niyang anak, tila gumuho ang kanyang mundo. Umuwi po yung mister ko dito, dala-dala na po ang isa ko na lang anak, yung lalaki. Ang sabi po, nawawala po yung isa kong anak, si Karen. Ngayon, dama ang lungkot sa kanilang tahanan. Habang masakit sa dibdib ko talaga nung pangyayari na yun. Halos na hanggang sa gabi, hindi na ako nakatulog. Hindi ako makakain na. Hindi na kasi sa isip ko talaga hanggang ngayon, sir.
Ayon pa kay Mang Muting, halos nawala ng katuturan ang Pasko nung nawala si Karen. Napakasakit sa damdamin na kahit naman wala kaming pera, kahit na wala kaming pamasko, basta ang masaya na sa akin na magkaipon-ipon kami pamilya, walang mawawala sa amin. Masakit po talaga ang kaluhuan kung nawala pong anak ko. Para maano na yung kahit naman lang sana itong New Year na to, matagpuan na namin yung pamangkin ko. Kahit na lang wala kaming handa, at least masaya kami dahil muna ang aming pamilya po, ang pamilya ng kapatid ko. Ano po, ibalik niyo ng kapatid ko. Lagi-lagi po kami naglalaro. Minsan po nag-aaway po kami. Pero nagpapatid po kami. December 29, sinamahan namin ang mag-asawa pabalik ng Paco, Maynila para hanapin si Karen. Sinundo namin si Leo Asmolo, ang ninong ni Karen, dito sa lugar na ito na wala ang bata. Malaki pag-asa ko talaga na nakupok ng bata. Muli naming nilibot ang mga kalye ng Paco, umaasang may balita kaming masasagap. Kasi may nagsabi sa akin, iyak daw na iyak yan, tatawid daw yan doon sa highway. Kaya sabi nung mga sidecar boy doon, hanggang sa nakausap namin ang isang testigong posibleng nakakita kay Karen nung araw na yon. Opo, nawawala ako sa Oo, kampanya na sa picture na yun. Kasi may kasama pa ako sa anak ko nun. Sabi nung anak ko, mama siguro nawawala yan. Tinanong nga namin, nawawala nga daw siya. Unti-unti, nabuhayan ng loob ang pamilya, pero wala pa rin makapagsabi kung saan matutunton si Karen. Sunod naming pinuntahan ang Police Station 6 sa may Santa Ana, Maynila. Na-report niyo na sa headquarters? Oo. Meron na kayo yung kasalan? December ano nawala? 25. December 25? Saan niya ba? Dali natin sa blatter. Kung nawawala siya, anong suot niyan kami? Pink? Oo, meron pink. Tugma sa itsura ni Karen ang deskripsyon ng isang batang dinala sa kanilang istasyon nung araw ng Pasko. Kasakali, ito na. Si Karen na nga kaya ang batang kinukup-kup ngayon ng kapitan ng barangay. Magandang gabi. Ayos, Chairman? Nani? Nakita namin yung magulang kasi nahanap namin eh. Lilipot kami. Sabay pagdating dito sa Mercury, hindi daw yung nanay. Anak ko yan, anak ko yan. Tapos ang ginawa ng barangay. Hindi ganito yung tsura niya. Ay, hindi. Muling pinanghinaan ng loob ang mag-asawa. Naglaho ang pag-asang makapiling sa bagong taon ang kanilang anak. Mabigat ang loob ng mag-asawa nung umuwi. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nangako silang kailanman hindi isusuko ang paghahanap. Mabuo lang muli ang kanilang pamilya. Tulad ng pamilya ni Mang Muting at Aling Cristina, mapait din ang naging Pasko ni na Edwin at Melanie. Si Edwin, balisa, hindi na halos kumakain at natutulog simula nung bisperas ng Pasko. Nawawala kasi ang kanyang best friend, ang anak na si John Timothy, 5 years old, mas kilala bilang Bugoy. Masakit sa ano ko dahil siyempre ako magulang ng bata na yun eh. Para bang di ako makagalaw ng maayos kasi iniisip ko nga siya eh. Ayon kay Edwin, si Bugoy ang nagsilbing clown sa kanilang pamilya. Kaya ganun na lang ang pagbabago sa loob ng kanilang tahanan simula nung nawala ito. Ang inaasahan sana nilang masayang Noche Buena, hindi dumating sa kanilang pamilya.
sila nag-ano dito, ano lang, kainan. Tapos ang asawa ko naman sa taas, iyak ng iyak. Doon na kami sa kwarto. Iniisip na dasal na lang kami na sana maibalik na yung bata eh. December 24, bisperas ng Pasko, umalis si Bugoy kasama ang pinsang si Sofia para mangaroling sa kanilang barangay. Hindi nagtagal, nagyayapa uwi ang kanyang pinsan. Pero hindi na sumama pabalik si Bugoy. Si Sofia agad na nakauwi. Pero si Bugoy hindi na nakita pang muli. Masakit ho talaga, masakit. Mahirap tanggapin. Walang hindi mo matanggap. Siyempre, inaka. Mabuti kung bagay lang ho yan o ano na madaling tanggapin. Okay lang ho sana. Kaso, anak mo. December 30, sinamahan namin si Edwin para tuntunin ang kinaroroonan ni Bugoy. Bakas ang pagod sa mukha ni Edwin, pero hindi nito ininda ang pagod at puyat. Mahanap lang ang kanyang pinakamamahal na anak. Sa Barangay Rizal, ipinablatter ni Edwin ang pagkawala. Okay. Binalikan namin ang lugar kung saan huling nakita si Bugoy. Boy, wala kayong nakitang batang dito? Nagtanong-tanong kami sa mga residente doon, pero walang may nakakakilala sa bata. Tinungo namin ang Makati Police Station 7 para i-follow up ang blotter na nauna na nilang ipinatala. Dapat mag-iwan ka ng kahit Xerox copy ng picture para just in case na merong Sa huli, pinayuhan na lang si Edwin ng mga pulis na subukan ding maghanap sa mga shelter ng DSWD at sa ibang mga institusyong pwedeng pinagdalhan sa kanyang anak. Sir, thank you po. Sige. Ilang gabi na ring tumatakbo ng ganito ang buhay ni Edwin. Paikot-ikot sa mga kapitbarangay. Nag-aabang ng balita. Naghahanap ng kasagutan. Umaasang sa bandang huli, makikita rin niya ang kanyang anak at ang matalik niyang kaibigang si Bugoy. Sana po kung yung nakakita ng anak ko, yung kumukukup sa anak ko po, sana kung napapaliguan yung anak ko, nakakakain ng maayos, nakakatulog, mapasalamat po ako sa kanya. Isang malaking karangalan po para sa amin na makatulong sa mga pamilyang nawawalan ng mga mahal sa buhay. Sa taong ito, asahan niyo pong patuloy kaming aagapay sa inyo. Ako po ang inyong lingkod, Jessica Soho. Magandang gabi po. Sana'y muli namin kayong makapiling sa susunod na Martes. Dito lang sa inyong nag-iisang kaagapay sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling.